a temple made by God, not man. Behind the veil, in the place most holy, hallelujah, hallelujah. Investigating, he clears the record of those redeemed by his own blood. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bonds with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah. Oh, hallelujah. In preparation for his returning, for those who love and follow him. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bonds with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. At the mercy seat in the Holy of Holies, in the Holy of Holies, we meet. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bonds with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. In the sanctuary. In the I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. King comes through the gate. Oh, the King is coming. Sa muli, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, kayo po'y aking wini-welcome sa ating pong programang Jesus is Coming in Ministry. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon sa ating pong lumalaganap na programa sa biyaya at tulong ng dakilang Panginoon. Salamat din po ng marami sa inyo pong patuloy na patnubay, suporta, pagpapala sa ngalan ng Panginoon. Welcome kayong lahat mga kapatid. Agad-agad atin pong kinukumusta at pinasasalamatan ang ating pong mga early birds, ang ating pong mga advance na tinatawag nating mga stars senders. Di ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, mahal ko mapatid at mga kaibigan. Yan po ay nakarecord sa aklat ng buhay. Atin po agad pinasasalamatan ang ating mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo tigit dito po sa lalawigan ng Palawan, sa Coron, Culion, Busuanga, Cuyo, Gutaya, Magsaysay, Linapakan. Kahit pa po sa isla ng Freedom Land. Kumusta din po ang ating mga kapatid na nakikinig sa buong Visayas. Lalo tigit dyan po sa Cebu City na nakikinig kila ni Pastor Gideon Cabantac din po naman sa Dako ng Usami City. Atin pong basahin mga kapatid ang ating mga kapatid na bukas po ng araw ng Sabado ay magkakaroon ng baptism at ito'y sa pangunguna ng ating district pastor. Salamat mga kapatid na ito pong mga bibinyagan ay naging kabahagi po at tagapagpakinig sila at tagapagsubaybay ng ating programang Jesus is Coming in Ministry. Nagbubunga mga kapatid ang Ministeryo ng Panginoon sa mass media ministry natin, lalo tigit sa ating mga kapatiran dyan po sa Dako ng Nueva Ecija. Isabela. Atin pong binabati ito pong 21 mabibinyagan bukas po, mahal kong mga kapatid. Kini Kakayan, Ulysses Kakayan, Giselle Ranas, Jenny Rose Birgunyo, Tricia May Carillo, Althea Lagunday, then Lawrence Lagunday, Karen Kakayan, Gina Kakayan, Joy Flores, Emelda Duarte, Luis Laginday, Remelin Laginday, Maricel Aliho, then Matda Laginday, Karen Aliho, Jenilyn Laginday, Kenneth Camargo, Patrick Camargo, Pasita Aliho, at Philip Gadiao. At hindi pong binabati ang ating mahal na kapatid na si G. Lloyd.
Maraming salamat sa inyo mga kapatid at mga kapatiran natin sa Winnipeg, Canada. Mga kapatiran po natin sa Osami City tulad ng ating church elder na si Fidelino Suliman. God bless sa inyong lahat mga kapatid. Di ko man po mabanggit ang lahat, pero alam at kilala kayo ng Diyos, kayo po ay aming pinasasalamatang lubos kayong lahat mga kapatid. Ang ating pong topiko ngayon napakaganda. Ang Diyos na totoo ay si Jehovah lamang. Isa lang ang Diyos, hindi kasama si Jesus at ang Espiritu Santo. Ikalawang katanungan mga kapatid, ang Diyos ay ang Ama lamang. Sabi nung isang nagtatanong naman. At palibhasa isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Sa madalit sabi mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, divinity of Jesus Christ and the divinity of the Holy Spirit. In short, Trinity. Yan mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon at yan po ang ating pag-aaralan. At ako po inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay makakasama niyo mga kapatid sa loob ng 1 oras at kalahating talakayan ng salita ng ating dakilang Panginoon. Ating ilapit sa Panginoon mga kapatid ang atin pong pagbukas ng ating programa. Dakila naming Diyos nasa langit, nagagalak kami at nagpapasalamat ng lubos sa inyong mayamang pag-ibig, Ama. Kami po sa muli ay mag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Kayo nawa, Panginoon, ang siyang magpala sa amin, pagpalain, tulungan, patnubayan ang bawat isa sa amin, Ama. Kayo nawa ang aming Panginoon. Kayo ang aming Diyos. At patuloy kami ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Pagpalain nawa ninyo kami, Ama, at bigyan kami ng karunungan, kaalaman, ayon sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat po sa inyong pagdinig sa amin. Salamat sa patuloy ninyong kabutihan. Linisin ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon, at makapag-concentrate sa aming pong pag-aaral. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan ng lubos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. My house is full. Yan po mga kapatid, ang tanging bilang natin pong pakinggan, papurit pasasalamat sa ating dakilang Panginoon. There is peace and contentment in my Father's house today. Lots of food is on his table, and no one is turned away. There is singing and laughter as the hours pass by, but a hush comes the singing as the Father sadly cries. My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all want to stay around my table, but no one wants to work in my field. Push away from the table, look out through the window pane. Just beyond this house of plenty lies a field of golden grain, and it's ripe,
to harvest, but the reapers, where are they? In the house, oh God, the children hear the Father sadly say, my house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all want to stay around my table, but no one wants to work in my field. My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children all want to stay around my table, but no one wants to work in my field. No one wants to work in my field. Now ripened, there's a work for all to do. Hark, the Master's voice is calling to the harvest, calling you. Maraming salamat sa napakagandang awitin, mga kapatid. Ngayon atin pong tunghayan agad ang dalawang katanungan na ating bigyang pansin, mahal ko mga kapatid. I hope ang dalawang nagtanong ay nakikinig po ngayon. Atin pong binabati nga pala yun pong taga-United States of America sa Chicago suburb o dyan sa Illinois, Kuya Pitts Bidalio at si Ate Paz. Mga kapatid, atin pong ipinagbibigay alam po sa inyo na ang atin pong Jesus is Coming Again Ministry ay meron po tayong fundraising. At ito mga kapatid sa ating panukala na magkaroon po tayo ng sarili nating solar. Yan. Kasi mga kapatid, ang problema po kasi natin ay ito pong pagka nag-burn out, Pagka nag-burn out, naku mga kapatid, problema talaga pagka nag-burn out. At dalangin natin sa Panginoon ay maabot natin to. Tulad kina Brother Johnson na atin din pong isinama sa dalangin, mayroon na po silang solar. Wala na po silang burn out mga kapatid. Dito sa amin sa Palawan, nako, saganang burn out. Minsan mga kapatid, maulanan lang, maambunan lang, burn out na agad. Ayaw mapasipunan, Kaya pag-pray natin na mangyari po, mga kapatid, na mayroong hipuin ng Panginoon mga puso na makakatulong po sa ating project nito. Opo, challenging siya kasi malaki-laki po ang perang kailangan nito. Jesus is Coming Again Ministry. Ito mga kapatid, ang atin pong patuloy na ipag-pray. Narito po mga kapatid, ang ating pong 64 gigs. Atin po itong laging ipinagbibigay alam sa gusto lamang. Okay? Nandiyan na po ang 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist. Nandiyan na po yung 28 Fundamental Beliefs question and answers kung paano po natin sinagot. Kasama na po dyan mga kapatid ang mga PowerPoints. So itong ginagamit kong PowerPoints na akin pong ginagawa araw-araw mga kapatid, ay kasama po ito doon. Anong punto? Kung kayo magpa-public crusade, mag-Bible study sa inyong mga bahay, kung meron kayong laptop, bitbitin lang ninyo, click ninyo ng click, pwede ninyong palitan, dagdagan, bawasan. Basta may idea kayo kung paano po mga kapatid ang atin pong presentation. Atin din pong pinasasalamatan mga kapatid ang mga
gumanap na at gumawa nito. Kaya praise God. At inyo lang po akong i-contact at kayo mga kapatid ay akin pong paglilingkuran. Narito po ang katanungan. Ang unang katanungan ay galing kay Rilan Magbanwa ng Laguna. Meron akong kaibigang nagsabi na ang Diyos ay si Jehovah. Tama naman. At sabi rin nga sa Bible yan. Pero yung kadyusan naman ng anak at ng banal na espiritu ay di man daw lamang nasabi. Pwede ho bang mabigyan kami ng linaw sa bagay na ito? Yan mga kapatid ang unang katanungan. At alam ko po katanungan ito ng maraming tao. Okay? Inabanggit si Jehovah na Diyos, ang Panginoon mong Diyos si Jehovah. Hindi man lang nabanggit daw ang Panginoong Hesukristo. So ang kanilang paniwala, ang Diyos lamang ay si Jehovah. Then ang ikalawa mga kapatid, galing kay Crisanto Manlavi ng Baguio City. Ang matagal ko ng katanungan po ay Oseas 11 talatang 9. Sapagkat ako'y Diyos. So, pag sinabing ako, isa lang. At hindi tao. Sa talatang ito po ay malinaw na ang Diyos ay hindi tao. Si Kristo ay tao. Kaya imposibleng siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Pwede po bang ipaliwanag? Salamat po, Crisanto na Manlavi ng Baguio City. Okay. Atin mo na pong puntahan mga kapatid itong unang katanungan patungkol sa Jehovah. Kapatid, tama. Na pag sinabi nating meron akong kaibigan na nagsabi na ang Diyos ay si Jehovah, tama po yun. Pero alam nyo po ba, anyway, hindi po yun ang katanungan niya tungkol kay Jehovah. Ang katanungan niyo po dito sa kadyusan ng anak at ng Espiritu Santo. Pero gusto ko pong bigyan ng konting pansin itong Jehovah. Alam niyo po sa Biblia, ang salitang Jehovah o title na Jehovah applied sa Ama, applied sa Anak, applied din po sa Holy Spirit. Pero palibasa, hindi po yan ang katanungan. Ang katanungan po kasi ang kadyusan ng Anak at ng Espiritu Santo, di man lang daw nabanggit sa Biblia. Yan po ang ating pagsasalusaluhan at atin pong pag-aralan. Ang ikalawa namang punto, dito sa ikalawang katanungan kay Brother Crisanto, na isa lang ang Diyos Ama. Wala po itong Jehovah, halos magkapareho sila, di po ba? Kaya akin po itong binuo itong dalawang katanungan para isang sagot na lamang sa dalawang katanungan ito. So, mamili na po kayo dun sa maging posibleng kasagutan po dito. Tama po yon. Ang Diyos ay hindi tao. Pero kapatid, hindi po sinabi ng Biblia na hindi magawa ng Diyos na siya'y magkatawang tao. Tama po yan. Ang Diyos ay hindi tao. Ang tao, hindi Diyos. Pero hindi imposible sa Diyos. Sa inyo, imposible siya ay Diyos. Hindi imposible sa Diyos na magawa niyang siya'y magkatawang tao. At nangyari nga ito. Atin pong tunghayan, mga kapatid, ang mga katanungang ito isa-isahin natin. Unahin po natin si Rilan Magbanwa. Ito po, mga kapatid, ating pangsinin sa Isaiah 48:13 at talatang 16 na ganito po mismo ang sinabi ng Panginoon Jesus. And I do believe, we do believe, na ito nga po ay ang ating Panginoong Jesus. Pansinin nyo kapatid, sa creation pa lamang, may equality ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Tingnan nyo po mga kapatid. Sa Old Testament po ito ha, indeed, my hand. So, my, tumutukoy sa kanyang sarili. Number 1, has laid in foundation of the earth. Na walang iba po, Juan Kapitulo 1, 1 hanggang 3, 14, 18, naglalang ng langit at ang lupa, ang ating Panginoong Hesus. So, ang Panginoong Hesus ito. And my right hand has stretched out the heaven when I call them and they stand up together. Come near to me. Lumapit kayo sa akin. Hear this. Pakinggan nyo ito. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that I was. Kapatid, yung salitang that I was, tumutukoy po ito sa hindi kasalukuyan ni sa panginarap. That I was, sa panagdaan po ito. I was there. Naroon na ako. And now, so tumutukoy naman siya, kumabig po siya ng iba naman pong storya. Ang sabi niya, and now, the God, hindi siya tumutukoy sa kanyang sarili, mayroon siyang tinutukoy.
Now the God and His Spirit, dalawa na, have sent me. Nariyan yung speaker na siyang gumawa ng langit at ang lupa. Of course, kinikilalang Diyos yan. Manlalalangan ng langit at ang lupa. Sino pa ba naglalang ng langit at ang lupa? Diyos. Tinawag niya na may Diyos na tinutukoy na kanyo itong aralin ay ang Ama. At ang Holy Spirit ang nagpadala sa akin. Ito palang speaker, ipinadala ng Ama at ng Holy Spirit. At ang speaker nito, ang nagsalita dito, ay nangyari, mahal ko mga kapatid, dumating nga sa lupa. So tatlo dito. Ang Ama, ang Holy Spirit, at ang Anak na ipinadala dito sa lupa. So ating mabasa, mahal ko mga kapatid, sa kasulatan or sa Biblia, na malinaw nga na sinasabi na ang Holy Spirit, ang Ama at ang Anak ay nariyan na. Atin pong ilawig ang atin pong pag-aaral sa aklat po ng Hebreo. Pansinin nyo kapatid, God is not like electrical power. God is not a sidekick. But God is a person. Hebrew 1 verse 3. Who being the brightness of His glory and the express image of His person. So, ang Diyos pala is a person. And upholding all things by the word. Sa kanyang salita, nangyari ang mga ito. Word of His power. When He had by Himself purged our sins. Naglinis sa ating mga kasalanan. Sat down on the right hand of the majesty on high. So, ang tinutukoy dito ay Diyos. So, ang punto mga kapatid, ang Diyos ang siyang naglatag ng lahat kung anong meron sa lupa at sa langit. Noong nilalang ng Diyos, mahal kong mga kapatid, ang sanglibutan, komplito, perpekto, walang kasalanan, walang bayad ng kamalian. Pero ang tao ay meron po siyang freedom of choice. Alam natin ang kwento. Sa kabila ng sinabi ng Diyos, makakain kayo sa lahat, wag lang ito, kinain nila. At ang tao'y nagkasala. Sila'y tinaboy sa hardin ng Eden, pero, mahal ko mga kapatid, ang sabi sa atin ng Biblia, Genesis 3:15, nangako siya ng isang binhi na darating sa takdang panahon na ito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay magiging tagapagligtas na sinasabi sa atin ng kasulatan. Ang binhing ito ay isang batang lalaki. Isaiah 7 verse 14, Isaiah 9 verse 6, tatawagin siyang Diyos na makapangyarihan. At nangyari nga, ang ipinangako ng Ama ay naging tao at nagkatawang tao ang Diyos. Ito pang sabi. John chapter 1 verse 1. In the beginning, the Word, verbo, already existed. Kapatid, pansinin niyo po yung ang verbo o salita already existed. In short, nariyan na siya. The Word was with God. And the Word was God. Ang Word o ang verbo o ang salita na ipinangako Genesis 3:15 ay kasama ng Diyos at ang Word o verbo mismo ay Diyos. Sa talatang 2 at talatang 3, ito ang sinabi. From the very beginning, the Word was with God. Verse 3. Through Him, God made all things. Not one thing in all creation was made without Him. Kung wala ang Word na Diyos, walang nalalang. Sapagkat dahilan sa Kanya, ang langit at ang lupa at lahat ng nangaroon ay nalalang sa pamagitan niya. Ano ang nangyari sa Word? 14. The Word became a human being. Kita niyo kapatid, ang Word na nariyan na buhat ng pasimula, di pa nalang ang langit ang lupa,
ang Word ay kasama ng Diyos at ang Word ikatlo ay Diyos. Pero ang Word na Diyos, talatang 14, the Word became a human being. Ang Word ay naging tao. At sino ito? Mas malinaw kung ating ituloy pagbasa. And full of grace and truth, live among us. So itong Word pala naging tao na nirahan kasama namin. We saw His glory. This is a personal pronoun. His glory. The glory which He received as the Father's only Son. So dito, ito palang Word na nariyan na buhat ng panimula, ang Word na kasama ng Diyos, ang Word na mismo ay Diyos, ang Word na naging tao, ang Word na puno ng kalulatian, tinawag pang-anim, the only begotten Son of God the Father. Sa talatang 18, mga kapatid, atin mo na pong burahin yan, atin mo na tabunan yan, ito ang nangyari 18. No one has ever seen God, the only Son. Ang only Son na sinasabi, who is the same as God and is at the Father's side, He has made Him known. Lakihan natin para makita nyo. No one has ever seen God, the only Son, who is the same as God and is at the right side, He has made Him known. Kung tatayo ka, ganito ito. Andito ako. If I am God the Father, sa aking right hand, kasama ko siya. At sinabi niya, mga kapatid, dito sa kanyang right side, ito yung kanyang only begotten Son. Na sinabi ng talata mismo na, the same as God. Kaya doon kay Mr. Magbanwa at kay Mr. Crisanto, ng taga Baguio at taga Laguna, hindi po pwede na ang Diyos Ama lang ang Diyos. Bakit po? Sapagkat sinabi ng talata na ang Ama sa kanyang kanan, the same as God. So ang tanong ninyo, dalawa na palang Diyos? Hindi po. Ang Diyos ay isa lamang na may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi mga Diyos, kundi ang title nila, Diyos, pero may tatlong persona. Para ba ganito? Luzon, Visayas, Mindanao, isa lang, Pilipinas. Juan ay tao, si Pedro ay tao, si Santiago ay tao, isa lang ang common denominator, title name nila. Tao sila. Ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos, hindi mga Diyos, isa lang ang Diyos sa gitna, pero tatlo, composed of three. So ang Diyos sa Trinity doktrina o aral ng Biblia, composed of the Father, Son, and the Holy Spirit, and these three are plural, one singular. So isa lamang sila pero tatatlo ang persona. Well, masyado pang maagang banggitin ko sa inyo lahat yan mga kapatid. Atin pong ituloy ang ating pag-aral para inyong maintindihan. Pero dito po malinaw na ang Ama ay Diyos, si Jehovah ay Diyos. Pero yung only Son, the same as God. Walang problema kung sino ang mas mataas at mas makapangyarihan sa kanila. Basta kilalanin mo lang siya Diyos, yan po ang sinabi ng Biblia. Okay? So malinaw po yan, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Tuloy natin. Ito palang anak na nagkatawang tao ay anak ng Diyos Ama, the same as God. So yung katanungan na nagsasabing, ang Diyos ay hindi tao, ang tao hindi Diyos, therefore, si Kristo hindi Diyos. Pwedeng tama ang inyong konklusyon, pero kung ibase natin sa Biblia, mali po. Bakit? Ito po yan. Ang Diyos, hindi tao. Pero anong nangyari po sa Diyos na manlalalang ng langit at ng lupa? Verse 14, the Word or the God, the Son, became a human being. So ang Diyos anak, nagkatawang tao. So yung siya nagkatawang tao, hindi sa Diyos. Siya ay tao kasi nga nagkatawang tao ayon sa Biblia. So yun pong katanungan na Jehovah, kapatid, inyong maalaman na hindi lang pala isang personang kinikilala ng Biblia, ang Ama na si Jehovah lang, kundi mismo ang kanyang anak, Diyos din kinikilala. So yung dalawang katanungan, one shoot ito mga kapatid, one bullet in two birds. One stone in two birds. So tanong ito ng taga Baguio
at taga Laguna. Tuloy natin. Ano ang nangyari, kapatid? Ating basahin sa wikang Tagalog, Living Bible Tagalog, or ang bukal ng buhay. Ito po, mga kapatid. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Yung salitang sa pasimula pa lang, hindi lang ngayon. Noon pa. Siya'y kasama ng Diyos, kasama siya ng Diyos, at siya Diyos. So tatlo ito agad, mga kapatid. Nandoon na siya na pasimula pa, siya'y kasama ng Diyos, at siya Diyos. Talatang 2. Sa pasimula pa man, ay kasama na siya ng Diyos. Verse 3. Pang-apat ito, sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay. Kung wala siya, ay wala sanang nalalang. Pangatlo, pang-apat pala, ay siya'y manlalalang. Panglima, ating pansinin, kapatid, ang sunod na talata. 14. At nagkatawang tao ang salita. Alright, pansinin nyo ha. Siya'y nandyan na from the beginning. Siya ang naglalang ng langit at ng lupa. Siya'y kasama ng Diyos Ama. Siya'y kasama ng Diyos Ama, siya po ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Talatang 14, at nagkatawang tao ang salita, si Kristo. Bakit ang term ginamit ay verbo salita? Sapagkat yung Genesis 3:15, sinalita ng Ama. At yung salita na sinalita niya, nangyari at naging Kristo. Ibig sabihin, pinahiran sa Grego pa. Mesiyas o Misaya kung sa Hebro pa. So dito ating makita, mahal kong mga kapatid, na tinawag din po siyang bugtong ng Ama. Ano ang nangyari, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan? Sa wikang Ingles, ito ang pagkasabi. The Word became a man and lived among us. Yan po, mga kapatid, ang sinabi. Sa Good News Bible English, the Word became a human being and lived among us. Dito, kapatid, sa Living Bible Translation, the Word became a man, naging tao, and lived among us. Now, yung word, God yun. Yan ang sinabi ng Biblia. So, yung pong katanungan ng taga Baguio at taga Laguna, malinaw, mahal kong mga kapatid, lalo tigit ating balikan, ang sinabi ng Apostol Pablo, sinabi niya sa Filipos 2:5 at 6. Tularan ninyo si Kristo Jesus, bagamat nasa anyo siya ng Diyos. Ang nature niya, ang anyo niya, ang nature niya, Diyos. Bakit? The same as God. Hindi niya pinanghawakan ang mga karapatan niya bilang kapantay ng Diyos. Kapatid, isipin nga ninyo yan, yung salitang kapantay. Walang mataas, walang mababa. Walang mababa, hindi lahat may mataas, may mababa. Kundi kapantay. Kung ano ang ama, ganun ang anak. Kung anong anak, ganun ang ama. Pantay sila. Ang kanyang pagka-Diyos, nakapantay sa Diyos Ama, ang ginawa niya, hindi niya ito, mga kapatid, pinanghawakan or ipinagpupumilit o inaangkin, lalo tigit kung may karasan. No! Bagkos ito ang kanyang ginawa, mahal kong mga kapatid, bagamat kapantay siya. Kundi bagkos sinubad niya ito. Alin? Ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi yung hinubad na parang damit na hinubad, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, iniwanan niya ito, inalisan niya ito, isinantabi niya ito, iniwanan niya. Ayan ang ibig sabihin ng salitang bagkos, sinubad niya ito. At nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao. Dito ating makikita, mahal kong mga kapatid, na siya'y Diyos nga. Kaya doon sa katanungan ng dalawang tao, si Crisanto at yung isa, mga kapatid, masabi ko po sa inyo, ito ang kasagutan sa inyong katanungan. Si Kristo Jesus tong dito sa lupa, hindi nga siya Diyos. Bakit? Kasi nga siya'y nagkatawang tao. Ayon sa Biblia. Talatang 8, ito, mga kapatid, ang sabi, at palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Bakit siya mamamatay kung siya'y Diyos? Maling tanong. Si Kristo namatay, hindi ang kadyusan. Hindi mo mapatay ang Diyos. Paano mo tagain ng hangin? Paano mo suntukin ng hangin? Paano mo pagalitan ng hangin? Paano ka maghiganti sa hangin? No, you cannot do that. Ang Diyos ay Espiritu, di mo mapatay.
Pero ang Diyos na Espiritu, nagkatawang tao. Kaya yung tanong kanina mga kapatid na, si Kristo Jesus tao, hindi sa Diyos. Therefore, imposible maging Diyos. Tama. Kasi tao nga siya. Pero tandaan mo, bago siya nagkatawang tao at bago siya naging tao, siya Diyos. Siya nagpakababa, nagpakatao, naging katulad ng alipin, naging masunurin, hanggang sa kamatayan ng krus ng Kalbaryo. Anong purpose ba't ginawa ito ni Kristo Jesus? Simple lang. Upang ikaw at ako ay maligtas. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So kapatid, I hope nasagot ko yung dalawang katanungan na nagsasabi, isa lang ang Diyos. No. Isa lang nga po ang Diyos, pero may tatlong persona. Yung tanong na, ang Diyos hindi tao, ang tao hindi Diyos, tama po. Pero hindi sinabi ng talata na di magawa ng Diyos na siya magkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao, at nung naging tao, hindi siya Diyos, siya'y tao. Ang pagiging tao ang namatay at napako sa krus ng Kalbaryo upang itigis ang dugo sa kalinisan ng lahat ng ating karumihan sapagkat siya nga'y nagkatawang tao. Pero before siya naging tao, sino siya? Siya ay Diyos, mga kapatid, ayon sa Biblia. Okay? Ulitin natin na, Juan 1:1-3. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos at si Jesus ay siya'y Diyos. Talatang 2. Sa pasimula pa man ay kasama na siya ng Diyos, sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay, kung wala siya ay wala sanang nalalang ng anuman. Dito mga kapatid, ating mabasa, sa talatang 18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak! Ang linaw, di po ba? So ang tawag sa kay Panginoong Hesus, Diyos Anak. Kaya nga meron nagtanong sa akin Pastor, kung si Jesus ay Diyos, siya na rin bang Diyos Ama? Mali. Ang Diyos Ama ay Diyos Ama. Siya po ay Diyos Anak. Anong Espiritu Santo? Diyos pamangkin? Hindi po. Ang tawag sa Kanya, Diyos Espiritu Santo. So dito natin makita, mga kapatid, ang tatlong persona. Na ito pa, the preeminence of Christ. Atin mo nang i-focus si Christ, ha? Din mamaya focus tayo sa Holy Spirit. Atin lang po muna pinatunayan ang pagiging Diyos ni Kristo. Kasi sabi ng iba, si Kristo hindi nga Diyos. No? Atin pinatunayan na Diyos nga siya. Ayon sa Biblia, hindi sa sariling kuro-kuro natin. Ito mga kapatid, Colosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Bakit dito kapatid sinabi na si Jesus ay nilalang? Tama naman. Kasi ang tao nilalang naman talaga. At siya'y tao, nagilalang. Well, in fact, lalang siya ng Santong Espiritu, yung sinabi doon sa kay Maria. 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. So, ang lahat pala ng bagay ay nilalang sa pamagitan ni Kristo Jesus. Now, kapatid, dito ay malinaw na siya Diyos na nagkatawang tao. At nung naging tao, hindi siya Diyos, siya tao. Ang namatay, hindi ang pagiging Diyos, kundi ang pagiging tao. Kasi nga, nagkatawang tao. Ang Diyos di mo mapatay. Nanatili siya, mga kapatid, na makapangyarihang Diyos. Pero hindi niya ginamit. Nung siya nagkatawang tao, bagkus ginamit niya ang kalagayan bilang tao kasi nga, nagkatawang tao. Puntahan natin, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, ang creation period. Pupuntahan natin ngayon ang Trinity. Okay? Right, ito pong yung magiging talatang ating pag-aralan. The creation of the world. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kapatid, pansinin nyo. Ang salitang God ay singular. In the beginning, God, hindi gods. So, paano magiging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo? Isa lang ang Diyos. Bago po kayo mag-comment, makinig po kayo ng mabuti. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ang God, salitang English. Hindi mo maintindihan kung plural ba yan o singular. Kasi tinanslate lang sa God. Pero ang salitang God sa salitang Hebrew ay Elohim. Elohim. Ang salitang Elohim ay dalawang salitang pinag-isa. Ang tawag nito compound word. Compound word. Ibig sabihin, katulad ng salitang oxygen o oxygen at hinalo helium, ito mga kapatid nagiging oxygen.
Ito ngayon ay ating makikita, this is a compound word. Tulad ng salitang millennium. Dalawang salita. Milli at annum. Dalawang salitang maliliit nung pinag-isa nakagawa ng isang word na may ibang meaning. Ang millennium, ibig sabihin, 1,000 years, millennium, mga kapatid, dalawang salitang pinag-isa. Tulad halimbawa ng salitang Eloah. Eloah means one person. Pero kung plural, Elohim. So sa Hebreo, ang salitang God ay Elohim. In short, this is a compound word, dalawang salitang pinag-isa, at ang salitang Elohim, in short, plural, hindi isahan. Bago tayo magpatuloy, atin mo nang pakinggan ng special song, mahal ko mapatid at mga kaibigan. Ating tunghayan ang awiting ito at tayo po'y magpapatuloy may ng konti kasi kanina ating pinag-usapan ang pagka-Diyos ni Kristo, ngayon ating pag-usapan ang Trinity, din mamaya ang Holy Spirit at ating pag-usapan ang tatlo kung paano ito naging isa. Atin mo na pong pakinggan, mapatid ang tanging awit. Anong awitin natin? Lift up your heart. Narito po ang awitin, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Lift up your heart in faith, for God is ever nigh you, eager to bless His children, mindful of every child. Lift up your heart in prayer, for God will ever heed you. Seek Him in every sorrow, find Him in every need. Lift up your heart for tears of grief. He will give you peace and heal you. Lift up your heart in praise of Him who hath redeemed you. Praise His unfailing mercy, praise His unchanging love. Lift up your heart, for by His might He doth guard your path and guide you. Lift up your heart unceasing, praising the Savior's name. Lift up your heart, for He hath ransomed you. Lift up your heart, for He doth succor you. Lift up your heart, for He doth offer you a crown of everlasting life. A crown of everlasting life. Thank you very much for that wonderful song. Tuloy natin mga kapatid ang ating pag-aaral. Dito ating makita, sa unang tingin natin, isa lang talagang Diyos. Isa lang persona. Pero kung lalim-laliman natin kapatid ang ating pag-aaral, ating makikita ang lawak, ang luwang ng kaalaman patungkol sa Diyos. Dito ating makita mga kapatid na ang salitang God sa Hebrew, Elohim. Ating tingnan. Strong and Greek Hebrew Dictionary.
Ano ba ang kahulugan ng salita o pangalang Elohim? Elohim or Elohim. Kung i-translate sa English, kapatid, God. Ano ang meaning? Ito ang meaning. Plural. Brother James, ano ba yung plural? Yan ay maramihan. Di ba? Plural. Biro ko nga minsan nung araw mga kapatid, nag-gym kasi ako, mahilig ako mag-gym So, dito maraming tawag nila abs. Lagi na lang nagsisermon, nakaupo na ganito. Hindi na abs. Naging singular. Ab na lang. Nabuo na. Lumaki na tiyan. Dati-rati, may mga truso-truso daw dyan. Tawag. Plural. Madamihan. Maramihan. Ngayon, nabuo na. Singular na. Kapatid, ganito yan. Kung meron kayong Greek and strong Hebrew, Greek, and dictionaries, inyo pong i-type kung anong meaning ng God. Lalabas, kapatid, Elohim, ang meaning plural. Anong ibig sabihin? Ito po ang ibig sabihin ang salitang God pala, Elohim kung sa Hebrew pa, hindi lang pala ito nagtutukoy o tumutukoy sa isa. Plural. Pag sinabing plural, at least more than one. Ito po, plural of each 433. Gods in the ordinary sense. In ordinary sense, gods. Dalawang God kasi. Totoong Diyos at di totoong Diyos. True God at saka false God. Okay? So we are talking about the true God, hindi yung false God. But is specifically used in the plural thus. Especially with the article of the Supreme God. So makita nyo Supreme God, capital G-O-D. Occasionally, sometimes, minsan-minsan, applied by way of difference to magistrate. Ang pinakapunto ko lang dito, mga kapatid, ay Supreme God. Ang salitang God or Elohim means plural. Pakinggan nyo, mga kapatid, isa pa. Sa Hebrew, pagka Elohim, plural. Pagka Eloah, singular. Pero ang Eloah, hindi po siya, kahulugan niya agad, God. Tulad ng in the beginning, God created. Ang nakalagay doon, in the beginning, Elohim. Pero ang pangalang Elohim, hindi lang siya mag-isa. May kasama. Ayaw po clear sa inyo. Mga kapatid, lawak-lawakan lang muna po ang ating puso. Huwag niyo po muna nating isipin yung personal nating alam. Hayaan muna natin ang Biblia ang magpaliwanag. Okay? Kasi gusto natin kaligtasan Ito, tuloy natin. What does Elohim mean? Hebrew and Hebrew. Elohim means plural. Singular, Eloah. Hebrew God, the God of Israel in the Old Testament, when referring to Yahweh, Elohim very often is accompanied by the article ha to mean in combination. Combination. The God ay kung isa lang, paano mo makombine? Hindi pwede. Ang pera ng lalaki, ang pera ng babae, kinumbine nila, nakabili sila ng house and lot. Kasi kung sa babae lang, di pwede. Kung sa lalaki lang, di pwede. Kinumbine. So this is a combination. When we say plural, it's not talking about singularity, but plurality. Now, tuloy tayo. Sa Biblia, may dalawang klaseng isa. Merong dalawang klaseng one. Sa Bible, ang salitang iisa, isa, or one, dalawang ibig sabihin. Number one, ang one, numerical one. Absolute one. Ang tawag niyan sa Hebrew, mga kapatid, yakid. Okay? Yakid. One. May isa ding one pa. Ang tawag, one, pero composite one. One, composed of many. Halimbawa, association. Brother James, ang association may kasama. Ang hirap kaya mag-associate yung mag-isa.
Nag-association ka pa, ikaw lang pala isa. Association, one word. Pero ang salitang association, hindi lang isa. Di ba? Tawag nung district fellowship. Yan ang tawag namin dito. Pag sinabing district, maraming church. One district sila pero maraming churches. Company, association, integrated, corporation, company, platon, pulutong. Marami eh. Marami sila, composed of many, pero ang tawag one. So, ang tawag natin yung kapatid ay ikad. Pag absolute one, tulad ng isa lang talagang Panginoon Kristo na anak ng Ama, ikad, one, numerical one, absolutely one. Okay? Ang another one, composed of many, it become one. So yung mathematics natin minsan, wag nating ipilit sa Biblia. Okay? Ito. Strong, Hebrew and Greek dictionaries. Bakit tayo gumagamit lagi ng ganito? Simple lang kapatid. Atin pong ginagamit yan para maintindihan natin ang pakaibig sabihin nila. Kasi kung tayo lang mag-isip, mukhang tama yata tayo. Mukhang tama lang. Pero hindi talaga tumama. Not even close. Ito po. A numerical from H258. Ang meaning ng one or ikad, pakinggan nyo ha, kanina, yakid, absolute one. Ito, one din, pero composite one. May kasama. Ang ibig sabihin ng yakid o ikad ay properly united. Ang hirap kaya mag-united, ikaw lang mag-isa. Ha? May kasama ka, united nga eh. Mr. at Mrs., talagang united sila. O, yan po yan. Nag-basketball, pasa dito, pasa doon, jump shot dito, jump shot doon, pak! Shot, score. United sila. Hindi yung kanya-kanyang para mga buhaya. Properly united, number one. Number two, that is one or as an ordinal, first, alike, alone, all together, and anything apiece, and certain each unify, collective. So, ang ibig sabihin pala ng ikad, one. Pero ang ibig sabihin ng one na ikad, collective, unify, all together, united. Yan ang meaning, kapatid, ng ikad. Ulitin natin. Ito po yon. Sa Hebro, ang yakid, absolute one. One lang talaga. Sa Hebro, ang ikad, composite one, one din. Ibig sabihin, collective, all together, cohesive, unified. Yung salitang collective, ang hirap naman mag-collective, collect ka tapos isa lang, nag-collect ka, dumputin mo na lang, mag-isa lang naman eh. Pag collective mga kapatid, collect. Collective. All together. Kayong lahat, tayo, all together. Yan. Unison. Isa lang, pero unison. Cohesive. Unified. May kasama. So sana po maintindihan niyo yan. Ang ginagamit sa Biblia, pagka God ang pag-usapan, hindi yakid. Ginagamit ikad. Isa din, pero composite one. Hindi lang isa, kundi may kasama. Halimbawa, 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, which is the Son, and the Holy Ghost, and these three, plural yan ha, are one. Singular yan. So ito palang God, composed of Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya ang tanong sa akin, ilan bang Diyos nyo? Sagot ko, isa lang. Ang Ama ba Diyos? Ang Anak ba Diyos? Ang Espiritu ba Diyos? Opo. Ay di mga Diyos yan. Mali. Ang Diyos isa lang na may tatlong persona. Tatlong persona, isa lang sa kadiyusan. Para ba ganito? Ako dison, Mrs. ko dison, ang aming anak dison. Isa lang pamilya, dison, pero tatlo kami sa pamilya. Ganon kapatid. O, ito pa. Sample ha. Tagalog, John 10:30. Sabi pa ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. English tayo. John 10:30. The Father, one, and I, two na, are
One. Oh, ikad yun. Ako, one, at ang Ama, dalawa na, siya at ang Ama, ay one. Ang tawag noon, ikad. Kaya yung mga kasabi na, ang Diyos sabi ng Biblia, isa lang siya eh. Bakit dalawa na yan na tatlo pa? Kapatid, tandaan nyo ha, hindi kayo Hebro, hindi kayo Grigo. Hindi yung pangunawa mo, pangunawa ko ang masunod, kung paano ipinapaunawa ng Biblia, yun ang tanggapin natin. Kaya nga may mga preconceived idea, hindi na pwedeng pasukan yung baso, kapatid, na puno-puno ng tubig, di mo na pwedeng takalan pa uli ng tubig. Bakit? Aawas lang eh. Pero subukan nyo munang alisin yung sarili nating kaisipan, yung gusto nating mangyari. Maintindihan nyo. Ang sinabi ng Biblia, atin pa ba naman kontrahin yung bersikulo ng Panginoong Diyos? The Father, one, and I are one. So, ang tawag nito, composite one, ikad, one din. Kaya yung sabi na, di bang sabi wala na ibang Diyos sa harap ko? Ako lang? Israel, pakinggan mo, ang iyong Diyos ay isa. Di ba ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay isa lang? Kapatid, yung Diyos na yan, i-translate mo sa original word, ang tawag po niyan Elohim. Sa kanila ang Elohim, hindi lang isang persona, may kasama. O yan, I hope malinaw yan. Pagka hindi nyo naintindihan na hindi ko na problema yan, problema na po nyo yan. Mga kapatid, kapamilya, kapag-asa, again ha, malinaw ba ang pagpapaliwanag natin dito? Kung malinaw, mag-message po kayo mga kapatid. Again, natutuwa ako. Minsan, nire-replyan ko yung mga kapatid. Malinaw na malinaw, Evangelist Dizon. Kiniklik ko yung approve or okay. Okay? Gusto ko pong mabasa at makita din. Ito. Sampulan ko pa kayo. Sa aklat ng Genesis, yung pagkaikasal ng lalaki at babae, yung magsama sila, itong sabi. At ang tadyang ng kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, dito'y dinala niya sa lalaki. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman. Yung salitang isa, and they become one flesh. Yun po kapatid ang one, ikad po yun. Pero ilang person yan? Saan ka makita tao, ikinasal sila mag-isa? At ikakasal kita na kayong isa ay maging dalawa. Ba't sabihin mo yung gano'n isa lang nga? At saka sino bang taong ikinakasal ng isa sa kanyang sarili? Walang gano'n. Ikaw lalaki, tinatanggap mo bang babae? Opo. Ikaw babae, tinatanggap mo bang lalaki? Opo. Kayong dalawa, hindi na dalawa, kundi kayong dalawa ay isa. Ang pinagsama ng Diyos, hindi isa. Ang pinagsapan ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Kayong dalawa ay hindi na dalawa, kundi kayong dalawa iisa. Ang term doon, ikad. Ibig sabihin, one din, but not absolutely one, but composite one. Ito, tulad nito. Ang salitang Father, ang Father ay God. Ang Son, God. Ang Spirit, God. Ilan ang God? Isa lang. Pero ilang persona? Tatlo. Yan po ang sinasabi nating Trinity. Bakit? Ang Ama may buhay sa kanyang sarili. Ang Anak may buhay sa kanyang sarili. Ang Espiritu Santo may buhay sa kanyang sarili. Magkaiba-iba sila. Pero itong tatlong ito, iisa. Tulad ng Johnson Baby Powder. Pagmamay-ari ng Johnson Company. Pero tatlo silang magkakapatid na lalaki. Pero isa lang ang company. Pero walang company, mga kapatid, na ikaw lang mag-isang tao. Pag sinabing company, marami kayong nagpapatakbo. Ang Ama may sarili, ang Anak may sarili, ang Espiritu may sarili. Halimbawa, ito po ang prayer ni Jesus Christ, ha? John 17:21. Upang silang lahat. Ang tanong, yung lahat, may kasama wala? Meron. Upang silang lahat ay maging isa. Ilan yung lahat? 10? 20? 1,000? 1,000,000? In short, marami. Pero pala itong lahat, pwedeng maging isa. Nagaya mo ang Ama, ang kanyang tinutukoy. Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin. Tatlo na ito ha. Ikaw Ama, ako suma iyo, ikaw suma akin. Gaya din nila na sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ito tuloy.
At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. Upang sila'y, marami ito ha, maging isa, na gaya naman natin na iisa. Grabe ano. Ang iisa dyan, o isa, kung basahin nyo yan sa Hebrew and Greek strong dictionaries, ikad, hindi yakid, kundi ikad. Sampulan pa, para maintindihan ng gusto. Genesis 1:26. And God said, hindi sinabi, and God said. Sa English, pag translate ng Elohim, God, Diyos. Pero sa Elohim na salita, may mga nakatago pa pala. And God said, let us make man in our image after our likeness. Yung salitang, let us, may kasama yan. Ang sabi naman ng Ophirian, angel daw yan. Yung mga high-ranking angel. Alam mo, mga Opherio, hintay-hintay lang kayo kasi babalikan ko kayo. Magdi-discuss na naman tayo doon sa mga pinagsasabi nyo. Buti ito mga Opherian, tumahimik na. Pagkatapos nung nalagasan ng marami, libo na rin ang mga nawala sa kanila, tumahimik na rin. Hindi na bale. Pag sinabing let us make man, us plural. In our plural. After our likeness. Us, our image, our likeness, may kasama. Sample, nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, Genesis 1:1, verse 2, at ang Espiritu ng Diyos na sa ibabaw ng tubig. Eh di may kasama. Hindi po mag-isa. Eto, tuloy pa natin ha. Sa Strong Hebrew and Greek Dictionary, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, tulad nito, itong cursor mga kapatid, itong mouse ninyo, kung ilagay ninyo sa salitang God, lalabas ang meaning. H430. Kino-close parenthesis ko lang para maintindihan nyo yung God at Elohim may isang tinutukoy. Ito po yon. And God said, let us make man in our image. Yung salitang Elohim kapatid ay plural. Alright, isa pa. Nagkasala si Batyadan. Ito ang sabi ng Diyos. And the Lord God. Hindi sabing, and the Lord's gods. And the Lord gods. Hindi ganon. Singular ang pagkasabi. Pero ang singular niya, may kahulugang plural. Singular. Isahan na maramihan, maramihang isahan. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. Yung salitang one, ikad, of us, plural. So mga kapatid, nung nilalang ang tao, ang Diyos may kasama. Diyos din, kasi kapwa man lalalang. At lalangin natin ang tao. In short, lalangin natin ang tao. Alam mo, may kausap ako, lalangin natin ang tao. Ibig sabihin, ako'y malalalang, siya malalang. Sabi, sige, magtayo tayo ng bahay. Ayusin natin ng bahay. Magtayo tayo ng bahay. Ibig sabihin, karpintero siya, karpintero din ako, karpintero din siya. And let us create man. Kung ako ay manlalalang, siyang aking inimbitan, manlalalang din. At tama naman kasi ang naglalang ng Diyos, ang naglalang ng tao ay Diyos. Hindi sinabi at nilalang ng Diyos at ng anghel ang tao. Hindi. Ang tao at anghel ay nilalang ng Diyos. Ang manlalalang, naturalmente Diyos. Kasi Diyos nga. Noong nagkasala ang tao, sabi ng Diyos, at ang tao ay nagkasala, naging katulad na isa sa atin. Na nakaalam ng mabuti at masama. Ito. And the Lord God Elohim said, behold, the man is become as one of us. Ikad, us, plural. Naalala niyo yung pagtayo ng Tore ng Babel? Ito po yun. At sinabi na Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. Bakit? Alam niyo kapatid, nung nakaalam ang tao ng mabuti at masama, ang Diyos po mga kapatid ay hindi natuwa nung gumawa sila ng Tore ng Babel at siya'y bumaba. Di ba? Nung bumaba itong sabi, Genesis 3:22. And the Lord God said, behold, man is become as one of us. Plural. To know good and evil. And now lest he put forth his hand and take also the tree of life and eat and live forever. Ito ang sabi ng Diyos. Let us go down. Pag sinabi ng Diyos, tayo bumaba at guloy natin ang kanilang wika, may kasama siya. Ang hirap naman kaya nating sabihin na, tayo'y bumaba, tapos mag-isa ka lang naman pala sa bahay. Nagsalita ka mag-isa, delikado, mapagbintangan ka pa nasiraan ng bait. Pag sinabing let us go down, may kasamang bumaba.
Ha? Ganun po yan mga kapatid. Tulad dito, sabihin ko na, let us record. Hindi lang ako mag-isa. Akong speaker, merong technician. Hindi ako mag-isa. May kasama. As nga eh. Ito pa. Exodus 28 hanggang 10. Naalala niyo yung 10 Commandments, kapatid? Ito ang sabi ng 10 Commandments. Verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Yung God yan, Elohim, it's 430. Nakanyo, kapatid? So, ang God na tinutukoy dyan, hindi lang one person. Elohim, plural. Ito pa. Matthew 28 verse 19. Tingnan niyo po mga kapatid. Bagong tipan na tayo pupunta ha. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Kapatid ha? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi po sinabing names. Yung salitang name, singular. Pero tumutukoy sa tatlo. Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanong niyo, bakit ganyan? Of course, hindi ka Diyos, siya ay Diyos, tayo tao, hindi yun natin daan. Ang paraan ng pagpapaliwanag sa Diyos yun. Ang paraan pagpapakilala, Diyos yun. Tayong tao, ang ating gawain, hindi mag-question sa Diyos, kundi sumunod sa Diyos. Sinabi doon, baptizing them in the name. Ibig sabihin, isa lang talaga sila. Pero tatlo ang puntong binabanggit. In the name of the Father, inulit. And of the Son, and of the Holy Ghost, magkasama. Yan po, kapatid ko at kaibigan. Ang sabi, name, hindi names. So yung God, tatlo ang tinutukoy. Yung name, singular, pero tatlo din ang tinutukoy, tatlong ito. Ito po kapatid, Ama, Anak, Espiritu Santo. Efeso 4:4, may isang katawan at isang espiritu gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Ilang espiritu? Isa lang. Efeso 4:5, isang Panginoong Hesukristo. Ilang Panginoon? Isa lang, si Hesukristo. O talatang 6, isang Diyos at Ama. Isang Diyos at Ama ng lahat. So itong tatlo kapatid, may Espiritu, may Panginoong Hesus, may Ama, isa lang na Diyos. Sa Matthew Henry Commentary of the Whole Bible, ito ang sabi. Pansinin niyo kapatid ha? The author and cause of this great work, God, the Hebrew word is Elohim. So sa Hebrew word, Elohim ang tawag. Which bespeaks, number 1, power of God, the Creator. El signifies the strong God. And what less than almighty strength could bring all things out of nothing? Number 2, the plurality of persons in the Godhead. Ito yung composition, Father, Son, and Holy Ghost. So kapatid, pag sinabing Trinity, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pag sinabing Godhead, hindi yung Diyos may ulo. Godhead, or ulo ng Diyos. Hindi po yun. Ang Godhead composed of 3. Father, Son, and Holy Ghost. Pag sinabing company, composed of 3 owners, 3 anak ng mga lalaki. Pag sinabing corporation, samahan yan, hindi isang tao, samahan ng iba't ibang tao, marahil mga may-ari sila. So ang Elohim kapatid, yan ang meaning. Tuloy natin. The plural name of God. Ano daw? Plural name of God. In Hebrew, which speaks of Him as many though He is one, even though He is one, was to the Gentiles perhaps a savor of death unto death, hardening them in their idolatry, but it is to us a savor of life unto life, confirming our faith in the doctrine of the Trinity. So kapatid, nariyan po, pinaliliwanag talaga ang Trinity. Okay, bagong tipan tayo ulit. Balik. Genesis 1 and 2. No, balikan muna natin sa nilang Genesis 1 and 2. Number 1, God created the sky and the earth. And first, second, and the earth was completely empty. There was nothing of the earth. Darkness covered the ocean. And God's Spirit, talking another person, moved over the water. John 16:13, Hobbit. Okay? Puntahan natin ang Holy Spirit naman. Diyos ang Kristo,
puntahan natin ang Holy Spirit. Ang intindi kasi ng ibang Holy Spirit, kapatid, sidekick lang. Ang Holy Spirit, kapatid, ay power lang. Para bagang tulad dito sa amin, ang aming pong electrification dito ay tinawag na Paliko, Palawan Electric Corporation. Sa Mindanao, sa Zamboanga, Samzurico. Zamboanga, Rico. So, electrification yan, mga kapatid. Now, tulad ng Meralco, Bosico, mga iba pa. Pag sinabi, kapatid, na he, ang ibig sabihin, personal pronoun po yan. John 16:13. Sabi ni Jesus Christ, howbeit, when, tinutukoy niya Holy Spirit, he, di ba mga kapatid, pagka lalaki, he, pagka babae, she, pagka sinabing himself, lalaki, herself, lalaki, tumutukoy ito sa person. Kaya ang Holy Spirit, hindi po sidekick o power lang. He is a person. Hebrew 1 verse 3, God is a person. Tuloy. Howbeit, when he, bilangin natin na, he, the Spirit of truth is come, he will guide you in all truth, for he, tatlo na, shall not speak of himself, apat na, but whosoever he shall hear, that he speak. Anim na. And he will show you things to come. 7. Personal pronoun. Ito kapatid sabi, si Kristo, nakinig sa sinabi ng Ama. Nakikinig si Kristo, anak, ikay pupunta sa lupa, ikaw ay magtigis ng dugo doon. Opo, Ama, pupunta siya. Ang Holy Spirit, may gawain din siya. Ang sabi dito, but whosoever he shall hear, anuman ang kanyang narinig sa Ama, that he shall speak. Anuman ang narinig niya, yun ang sasabihin niya. Si Jesus Christ, anuman ang narinig niya, yun din ang kanyang sasabihin at gagawin. Anuman ang narinig ng Holy Spirit, siya din gagawin at gagawin. So, ibig sabihin, si Kristo may kanyang trabaho, ang Holy Spirit may kanyang trabaho, isa lang ang source nila, ang Diyos Ama. But it doesn't mean na kung Ama ay source, silang dalawa hindi Diyos. Kasi ang Ama, omnipotent, omnipresent, omniscient, ang Anak at Espiritu, ganun din ang quality. Okay? Malinaw yan, kapatid. Now, tuloy natin. The divine attributes of the Holy Spirit. Tingnan nyo Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 8:2, ang Holy Spirit is life. Spirit of life. Sa aklat ng John 16:13, Spirit of truth. Apos 1 Corinto 12:11, He is omnipotent. He distributes spiritual gifts to each one individually as He wills. Ayon sa kalooban at gusto ng Holy Spirit, pagkalooban tayo ng spiritual gifts, pwedeng pastor, evangelist, prophet, pwede rin pong teacher, or whatever, kung ano man. Ang nagbigay niyan, Holy Spirit. Ay kung hindi pa Diyos yan, magagawa ba yun ng tao? No. Kung siya powerlet sidekick, magawa niya ba yun? No. He is omnipresent. Presente siya sa lahat ng lugar. At hindi lang po yun. He is forever. He is eternal. To the ceaseless eternity. Hindi lang po yun. Sabi pa po sa awit 137 hanggang 10. His omniscience. All-knowing God. Omnipotent, powerful God, omnipresent, presente sa lahat ng dako. Omniscience is all-knowing God. Nakakaalam at nakakatalo sa puso ng tao. Kung ang Holy Spirit ay sidekick lang ang power at hindi sa Diyos, pwede ba niyang magiging quality yan? No. Kasi ang omnipotent, quality ng Diyos yan. Ang omnipresent, quality ng Diyos yan. Yung eternal, walang pasimula at walang katapusan, quality ng Diyos yan. Omniscience, yan mga kapatid, ay alam niyang lahat, quality ng Diyos yan na nandyan sa Holy Spirit. Anong tawag mo sa Holy Spirit? Sidekick, sapatos, boots, o ano man. No. His quality is God. Ito po kapatid. 1 Corinto 2:10, talatang 11. The deep things of God, and no one knows the thing of God except the Spirit of God. Ang linaw mga kapatid. Walang nakakatalo sa isip at puso ng Holy Spirit. Anang Ama, kundi ang Holy Spirit lang. Ang quality niya, hindi quality katulad natin. Talagang Diyos siya. Ito pa. Job 33 verse 4. Creation and resurrection. Siya ang nagbuhay na maguli, siya rin po'y manlalalang. Ito pa.
104 verse 30 ng Aklat ng Awit. The psalmist said, "You send forth your spirit, they are created." Malala lang din. Ito pa, Roma 8:11. Sabi ni Apostle Paul, kapatid, Paul proclaimed, He, God the Father, who raised Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies. Magbibigay din ng kapangyarihan, buhay natin, mortal bodies, through His Spirit who dwells in you. So, sino magbibigay ng buhay sa ating mga mortal bodies? Holy Spirit. Hindi yan gawain ng tao. Diyos ang may gawa niyan. Ito pa, Acts 5:3-4. Si Peter, mga kapatid, nakipagsalitaan kay Ananias. Ang pangako nga kasi, kung mabinta yung ari-arian, lahat ng pera ibigay. Pero nung naibigay na, nandyan sa kanyang kamay ang pera, anong nangyari? Nagbagong isip, binawasan. Acts 5:3-4, sabi ni Pedro doon kay Ananias, and Peter said to Ananias, Peter said to Ananias, that is lying to the Holy Spirit, ang pagsisinungaling sa Holy Spirit, he lied not to men, but to God. Sa point nito, nagsinungaling sa Holy Spirit, at ang pinagsinungalingan niya, ayon pa kay Apostol Pedro, na pinagsinungalingan niya, God! He is not man, but God. O, di lang po yon. Sa aklat po ng Matthew, kapatid, 12:31. Tingnan nyo ha, ang magkasala sa Ama, mapatawad. Ang magkasala sa Anak, mapatawad. Ang magkasala sa Espiritu Santo, di mapatawad. Ang tawag natin yan ay blasphemy against the Holy Spirit. Now, remember this. This could be true only if the Holy Spirit is God. Lahat ng quality ito, magiging totoo lang ito sa Holy Spirit kung kilalanin siya, ang Holy Spirit ay God. Kasi lahat ng quality yon, quality ng Diyos. Ganon yung mga kapatid. Para ba yung pera? 1,000 pesos. Pagka kinuyos ng ganun hindi bumabalik. Bumabalik man bagal. Yon ay qualification ng piki. Pagka tiningnan mo mga kapatid, di mo makita ang tao sa kabila, qualification ng piki. Pagka ginanon mo ng iyong kuko, tumatalab, qualification ng piki yon. Pagkatapos mga kapatid, pag pinitik mo, ang tunog kaiba, qualification ng piki yon. In short, qualified siya, piki nga siya, hindi siya pwede. Pero pag tiningnan mo, pagka ginanon ng kuko mo, wow, parang dumudulas lang. Pag tingin mo may thread, wow, quality yun ang totoo. Pagka kinuha sa ganun, bumabalik mga kapatid ng maayos, yun mga kapatid ay quality. In short, masabi mo, ang quality ito para sa piki, ang quality ito para sa totoo. Ang quality pagiging omnipotent, omnipresent, omniscient, everlasting, creator, created, resurrected, nagre-resurrect, is a quality of God. At nandoon sa Holy Spirit yun. Ito kapatid, ang Ama may buhay sa kanyang sarili. Ang Anak may buhay sa kanyang sarili. Ang Espiritu Santo may buhay sa kanyang sarili. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang sarili. Ang quality nila ay kapareho. Ang Father tinawag na God, ang Son tinawag na God, ang Holy Spirit tinawag na God. So ang sabi kapatid ng John 5 verse 26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman ang Anak, pinagkaluban ang Anak ng magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Nandyan mga kapatid. Dito naman sa aklat mga kapatid ng John 16 verse 13, ng Holy Spirit may buhay sa kanyang sarili. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnuban niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Talagang may sarili sila. Kung ating pagkaroon mga ng comparison, i-compare natin ganito. Deuteronomy 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang term na one, ikad yun. In short, composite one. John 10:30, I and my Father are one. Ikad pa rin. Genesis 2 verse 24, therefore shall a man shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ikad pa rin po yun. Lahat halos na mabasa yung one, ang tinutukoy, ikad. In short, one but composed of many. Kaya yung tanong, isa lang ang Diyos. Tama po, isa lang Diyos, pero may tatlong persona. Pag sinabing ang Diyos ay ang si Jehovah lang ang Ama, mali po. Kasi ang salitang Jehovah applied sa Anak, applied din sa Holy Spirit because they are one in three persons but one God.
Pag sinabi natin ang Diyos ay di tao, ang tao hindi Diyos, tama yon. Pero di sinabi ng talata na hindi magawa ng Diyos magkataong tao. Si Kristo nagkataong tao for the purpose upang iligtas tayo. At nung siya naging tao, tao nga. At ang namatay, hindi ang pagka-Diyos, hindi ang pagka-Diyos, kundi ang pagiging tao. Sabi nila, kung si Kristo ay Diyos, ibig sabihin namatay ang Diyos? Maling tanong. Bakit? Hindi na ba matay ang Diyos? Sabi ko nga sa inyo, paano nyo pitikin at tagain ang hangin? Walang makakagawa ng ganon. Tulad ng Diyos, Espiritu, hindi mo pwede mataga at mapatay. Bakit? Espiritu nga eh. Pero ang Diyos nagkatawang tao. Di ba? John chapter 1, 1 up to 3, verse 14 at saka 18, nagkatawang tao ang Diyos na siya po'y tinawag, the same as God. Pagdating sa benediction, 14 verse 16, itong nangyari. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw. Tingnan niyo kapatid ha, ako'y dadalangin sa Ama. Si Kristo ito. Dadalangin ang Kristo. Isa. Dadalangin sa Ama. At kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw. Sino ito? Ang Holy Spirit. So nandyan sa tatlong ito mga kapatid, sa talatang ito, ang benediksyong ipinagkaloob ng Panginoon si Kristo. Ito pa. Efeso 2:18-22. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Verse 2, 20, and are built upon Jesus Christ. Dalawa na. 22, in whom ye are also built together for an habitation of God through the Holy Spirit. Nandiyan na po, Father, Son, and Holy Spirit. Another benediction. Ephesians 3:14-17, I bow my knees. Iniluhod ko ang aking mga tuhod unto the Father. So dalawa na, lumuhod, niluhuran ng Father, sa katawang pagiging tao yan ni Kristo. 16, to be strengthened with might by His Holy Spirit in the inner man. Tatlo, Father, Son, and the Holy Spirit. Balikan natin chapter 4. Verse 4, mga kapatid, sabi, there is one body and one Holy Spirit, one Lord Jesus Christ, and one faith, one baptism. Verse 6, Father of all, who is above all and through all and you all. So dyan ang Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon, ang benediction din ni Apostol Pablo sa Corinto, itong sabi niya, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So ang linaw kapatid, diyan ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Again, ating bigyan ng kunting pahalimbawa. Tulad nitong triangle. Ikutin mo man siya, nasa dulo ang itaas, pero bawat dulo ay may representation. Nandyan ang ina. This is family. Nandyan ang ina, nandyan ang ama, father, nandyan po ang anak. Yan mga kapatid. Na kung inyong titinan, ang tawag po niyan, family. Ang family, kung lalaki at babaeng mag-asawa at ikinasal, mag-asawa lang po yon. Namatay ang lalaki, ang nanay at anak, tawag nun mag-ina. Kung namatay ang ina, ama at anak lang, mag-ama. Missing ang isa, hindi mo matawag family. Bakit? Missing nga eh. Ang family composed of father, mother, and child. Ang tawag niyan, family. Ito naman po ang Philippines. Luzon, Visayas, at Mindanao. Hindi yan mga Pilipinas. Tatlong malalaking isla, tatlong malalaking pulo, pero binuo sila mga kapatid sa isang pangalan na tinatawag nating Philippines. Ito, isa pa. Si Pedro, si Juan, si Santiago, tao. Ano ang common denominator nilang tawag? Locally, o kaya equilibrium, pantay. Si Pedro, tao. Si Juan, tao. Si Santiago, tao. Parang ganito. God the Father, merong God the Son, merong Holy Spirit. Itong tatlong ito, mga kapatid, God. Kung ating tingnan, walang ama, nandyan si Pedro, si Juan, ang tatlong ito, tao. Ito naman, ang Father, Son, and Holy Spirit, ang tatlong ito, God. Isa lang ang God. Isa lang ang Holy Spirit, na Diyos din tawag, isa lang din ang Ama. Ibig sabihin, mahal ko mga kapatid, ganito, si Pedro ay tao, si Juan ay tao, Santiago ay tao. Ang Ama ay Ama at ang Anak at ang Holy Spirit ay Diyos. Yan po mga kapatid ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Natinan yung attributes kapatid ng God the Father and Son and Holy Spirit.
Ito po, paulit-ulit ko nitong sinasabi. Pero na-promise ko na ayaw kong manghinawa kasi salita ng Diyos to eh. Ang Trinidad kapatid, kung inyo pong titingnan, meron silang equal footage, equilibrium, the same in attributes. Halimbawa, ang Ama tinawag omnipotence. Revelation 19 verse 6. Hebrew 1 verse 3, ang anak tinawag ding omnipotence. Luke 1:35, ang Holy Spirit tinawag ding omnipotence. Omniscience tayo, kalawa. Nakakalam ng lahat. Hebrew 4:13, ang Ama, omniscience. Then, Colossus 2:13, ang anak, omniscience din. 1 Corinthians 2:10-11, ang Holy Spirit, omniscience din. Ang God the Father, Ephesians 4 verse 6, omnipresence. Omnipresence. Matthew 18:20, ang Son ay omnipresent din. Acts 8:29-30, ang Holy Spirit, omnipresence din. Pareho lang ba sila? Yes! Ang Ama ay walang hanggan, 1 Timoteo 1:17. Ang anak walang hanggan, Hebreo 1:8. Ang Holy Spirit walang hanggan, Hebreo 9:4. Ang linaw niyan, kapatid. Ito pa, titles of God, titulo ng Diyos. Ang Father, tinawag ng Lord, Acts 17:24. Ang anak, tinawag ding Lord, Acts 10:36. Holy Spirit, tinawag ding Lord, 2 Corinthians 3:17. God the Father, tinawag na God, Hebrew 1:1. Ang Son, tinawag ding God, 1 John 5:20. Totoong Diyos, sabi pa doon. Ang Holy Spirit, Acts 5:3-4, tinawag ding God. Ang Father, tinawag na Savior, Titus 3:4. Ang Son, tinawag ding Savior, Titus 2 verse 13. Ang Holy Spirit, tinawag ding Savior, Titus 3 verse 5. Ang Father, tinawag truth and life. Ang anak, tinawag truth and life. Ang Holy Spirit, tinawag ding truth and life. Tingnan natin ang worship naman, mga kapatid, o gawa ng Diyos. Ang Ama, manlalalang. Ang anak, manlalalang. Holy Spirit, manlalalang. Ang God the Father, recreation, pwedeng maglalang muli. Ang anak, creation, nag-recreation din. Holy Spirit, nag-recreate din po siya. Same lang sila. Ang Father, tinawag light and guidance. Ang Son, tinawag ding light and guidance. Ang Holy Spirit, tinawag ding light and guidance. Ang God the Father, tinawag indwelling, naninirahan kahit saan. 2 Corinthians 6:16. Ang Son, Ephesians 3:17, indwelling din. Ang Holy Spirit, Roma 8:9-10, indwelling din. Now, ang Ama, nakatanggap ng worship, obedience as God. Yan po ang mga talata. Father receive worship and obedience. And Son, God, receive worship and obedience. Ang Holy Spirit receive din naman ng tinatawag nating worship and obedience. Kapatid, ang linaw po niyan. I hope ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakakatulong po sa inyong mas lumawak pa ang ating pagkaintindi kung ano ang Trinity, kung ano ang Godhead. Ano po yung tinatawag natin, mga kapatid, na Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ba ito sila? Silang tatlo ay iisang kadyusan. May tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, pero iba ang Ama, ibang Anak, ibang Holy Spirit. These three are plural, one, singular. Ang salitang God, sa Hebrew, Elohim. Ang salitang Elohim, not one meaning only, but Elohim means plural. In short, hindi lang isang persona, kundi may kasama. In short, kapatid, plural. Pero, plural siya in a singular form. Singular in a plural form. Vice versa, kumbaga. Isa, kasi ang salitang Elohim, one word. Pero ang meaning sa loob nito ay plural. Tulad ako tao. Ang tao composed of three. Meron tayong soul, meron tayong body, meron tayong spirit. Ang spirit natin yung pagtitimbang kaisipan. Ang soul, hininga. Body, katawan. Kung ang tao patay na, kaluluwa pa rin, pero patay kasi walang hininga. So ako composed of hininga, kaisipan, at katawan. Isa sa tatlo ang mawala, walang kwenta.
Father, Son, and the Holy Spirit. Isa lang. Soul, Father, Son, and the Holy Spirit. Isa. Soul, Spirit, and body, I am but one person. Ako at ang Ama, dalawa, ay iisa. Lalaki at babae, iwanan ang kanilang mga magulang. Ang dalawa, hindi na dalawa, kundi ang dalawa ay iisa. And there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Sa aklat ng Isaiah, ang nagpadalang Ama, ang nagpadala Holy Spirit, ang ipinadala si Kristo. Nandyan na po. Pag sabi ng Biblia, let us create man in our image according to our likeness, may kasama. Ayaw kapatid, ay naging malinaw po ito sa inyo at ang Diyos nawa ng langit ang magpala sa inyo, sa akin po, sa ating lahat. Ang dalangin ko sa dakilang Panginoon, patuloy po kayong pagpapalain. Ngayon mga kapatid, ang ating hardin ng pananalangin ay magiging general. Okay? Maging general kapatid, ang atin pong hardin ng pananalangin. Pangkalahatan po ang ating ipag-pray, not only individual. Then, ang ating gagawin, magre-receive naman po tayo ng mga prayer requests. At yan po mga kapatid ating gagawin. Now, huwag niyo po kalimutan, mayroon po tayong Bible quiz. Maya-maya ng konti. Pagkatapos ng ating hardin ng pananalangin. Again mga kapatid, malinaw po ba sa inyo ang ating pong pag-aaral sa gabi pong ito? Kung malinaw sa inyo, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ang aking hiling sa inyo, na inyo po kaming bigyan ng mensahe. Evangelist Dison, purihin ang Diyos. Malinaw, naintindihan namin, mas lumawak. Alam nyo kapatid, ako'y natutuwa. Alam nyo, yun lang naman ang nagbibigay sa akin ng ligaya yung mga messages nyo eh. Alam nyo kapatid, marami na po, hindi lang siguro 20 o 30, 40, 50 ang nag-message sa akin, sabi, alam mo Evangelist Dison, matagal na akong Seventh Day Adventist. Ngayon pa lang ako nakaintindi ng mas malawak, mas malinaw, at mas maiging pagpapaliwanag. Salamat, marami kaming natutunan. Kung yan po ang inyong saloobin at damdamin na marami kayong natutunan sa kapangyarihan biyaya ng Diyos, hindi sa akin kapatid, tandaan ninyo, ako ay pagmamayari ng Diyos, kung anumang talento, kaisipan meron ako, it's coming from God. I am nothing without God. Lahat po ay galing to sa Diyos. Hindi to pagmamalaki or pagmamaliit sa sarili, but I would like to recognize that everything ay galing sa Diyos, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Again, mag-message po kayo sa akin, mag-message po kayo mga kapatid, at yan po ay lubos kong pasasalamatan. Tanggapin ninyo ang Diyos, tanggapin natin ang Diyos sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, at siya po ay lagi nating kasama. Tayo mahal ko mga kapatid ay dadako po sa ating hardin ng pananalangin at muli nating isama sa dalangin pangkalahatan ang bawat isa sa atin, mahal kong mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Dakila naming Diyos, na siyang may gawa ng langit at ang lupa. Diyos na puspos ng kabanalan at pagmamahal. Salamat po na lagi naming nararamdaman ang inyong pag-ibig sa amin. Pagkalinga, gabay, pagpapala at kabutihan. Salamat po, Panginoon, na maliwanag sa aming mga puso na kayo'y aming Diyos. Ano pat kayo'y aming pinaglilingkuran, minamahal, at inaasahang bigyan niyo pa kami ng pagkakataong mabuhay pa at makapaglingkod at ang aming kalakasan ay aming maipagkakaloob sa inyo, Ama. Ama, muli po kaming lumalapit sa inyo. Bagamat hindi kami karapat-dapat tawaging inyong mga anak. Hindi karapat-dapat tawagin namin kayong aming Ama. Ngunit inyong ipinagkaloob ang Panginoon Kristo na ang ugnayan ng Diyos at ng taong iyong nilalang ay muling maibalik
upang sa gayon, Panginoon, muling maidugtong ang nasirang relasyon sa ngalan ng kasalanan. Salamat, Panginoon, na sa ngalan ng pag-ibig, muli kaming na-reunited sa inyo, Ama. Aking pong idinadalangin, aming idinadalangin. Sino man ang nariyan sa banig ng karamdaman, Ama, inyo nawa pong dalawin. Pagalingin, Panginoon, lalo tigit ang lahat ng apektado ng COVID-19. Pagpalain po ninyo, O Diyos, na dakila. Ang mga kapatid at mga kaibigang naghihirap, kahit pa yung mga taong tinamaan ng bagyo at pananalasa ng kalikasan. Panginoon, pahintulutan nawa na yung mga nagsipagtanong. Lahat ng nakikinig at bawat isa sa amin ay naunawaan nila sapagkat ikaw ang nagbigay ng karunungan. Amin din pong nilapit sa inyo, Panginoon, bukas ang 21 souls na magpapabinyag at tatanggap sa inyo, Ama. Sila po ay inyong pagpalain din naman. Kasama ng kanilang district pastor at buong tahanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa gabi din pong ito, ang aming mga mahal sa buhay, magulang, mga kapatid, kamag-anak, mga anak, tumalikod at lumayo sa pananampalataya, nanlamig at nangawala ng gayon na lamang, Panginoon. Muli silang bumalik sa inyong tahanan sa paglilingkod sa inyo at alalahanin sila, Ama. Lahat ng mga senders ng mga stars, Panginoon, salamat sa kanilang matiwasay at mabuting puso. Salamat, Panginoon, kay Panginoon Diyos sa kanilang buhay. Salamat, mapagmahal na Ama. Tulungan po ang mga ito na palaguin ang kanila pong hanap buhay. Ingatan ang kanilang kalusugan at pananampalataya. Doon po sa mga tahanang nag-aaway, di nagkakaunawaan, nawa, Panginoon, sa darating na panibagong taon, kalimutan namin ang nakaraan. Harapin na may kapanatagan, kaluwagan ng puso, pag-ibig at kabutihan galing sa inyo. Maramdaman ng bawat isa. At sa inyo, Panginoon, maglingkod na may katapatan at kalinisan. Bayan ng Diyos, tanggapin po ninyong lahat ang pag-ibig, biyaya ng Diyos Ama, ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos Anak, ang gabay at pagpapala ng Diyos Espiritu Santo, ang mapa sa inyong lahat. Ito'y aming lubos na pinasasalamatan. Tinanggap ang katugunan sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Salamat ng marami, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Sa muli ay ako po inyong sinamahan sa ating pong hardin ng pananalangin. Kayo pong lahat ay akin pong binabati ng isang napakagandang gabing pakikinig. Kapatid, akin pong iniling sa inyo sa araw po ng Lunes alas 8 ng gabi, sa production po ng pag-aralan natin under Brother Johnson Amican, meron po akong debate, mga kapatid. Hiling ko sa inyo na isama niyo ako sa prayer na mailahad ang katotohanan, na hindi lamang parang nakipagdebating wala, kundi makita ng mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pag-pray po ninyo ito, mga kapatid, na magiging makabuluhan at ito ay maging kapakipakinabang sa patuloy nating paglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y dadako sa atin pong Bible Quiz on the Air. Lahat po, mga kapatid, ay welcome para po dito sa ating Bible Quiz on the Air.
Bible Quiz on the Air. Makinig, mag-share, sumali at manalo. Kung di man manalo, makinig pa rin, mag-share pa rin, sumali pa rin. Anong malay mo, maswertehan ka na kung paswertihan man ito. Okay? So mga kapatid at mga kaibigan, hiling ko sa inyo, sumali po tayong lahat. Pwedeng Seventh Adventist, Baptist, Pentecostal, CCP, Mormon, Iglesia, Aglipay, Muslim, Hindus, Buddhist. Basta taong marunong mag-click ng cellphone, padala nyo na. Well, ang inyo pong gawin, mahal kong mapatid at mga kaibigan, inyo pong isulat ang inyong full name. Marami pong nanalo. Ang problema lang, inilagay niyang pangalan, Mario lang. Ang iba na may Margarita lang. Ang iba naman may kompletong pangalan. Wala namang address. Ay, paano ko masabing nanalo ay taga Laguna, ang taga Batangas ay wala naman eh. Kaya nga mga kapatid, pagbutiin po ninyo at isulat po ninyong lahat yan. Hindi ko muna po ma-announce mga kapatid, pero direkta natin kino-communicate ang mga nanalo. Hindi ko po hawak ang listahan. Nangangapa-ngapa nga kami mga kapatid. Anyway, salamat po ng marami sa inyo. Ang unang katanungan, 2 Korinto 13:14, kung di po nyo alam kasagutan, maaari po nyo buksan. Bago kayo maunahan, gawin mo na. Ito ang tanong. Ang biyaya ng Panginoong blank at ang pag-ibig ng Diyos blank at ang pakikipisan ng blank ay sumainyo nawang lahat. Yan po mga kapatid ang atin pong quiz ngayon. O sige, hintayin ko ang mga kasagutan ninyo mga kapatid at inyo pong pakinggan ito ha. Sa mga kaibigan po natin na gusto pong mag-sponsor para po sa Bible quiz, mga kapatid, pasalamatan ko po kayo kung kayo po ay tumulong kasi ubos na po ang ating pang Bible quiz. Sabihin nyo po na itong tulong kung itong konti o malaki ma'am ay para sa Bible quiz. Okay? At gagamitin natin yan para sa inyo pong sponsor na Bible quiz. Okay? At kung inyo pong sponsorship ay gusto po nyo mga kapatid para sa ating solar project, aba salamat po ng marami naman. Ito mga kapatid, ang question number 2. Mayroon na bang sagot? Okay, thank you. Sagot mga kapatid. Ito yung 1, ito yung number 2. Okay, question number 2. John 5:26. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang blank, gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang. Naku, paulit-ulit ko itong sinasabi, pagka magkamali pa kayo, talagang di nga naman siguro masyadong nakinig, baka maingay ang palibot lang. Alright mga kapatid, yung 2 patlang dyan, na inyo lang pong dagdagan ng isang salita at isa pang salita, panalo na kayo. Meron na kayong 100 pesos worth of load. At yan ay 1 week ng paggamit ng inyo pong Facebook. May YouTube na ba ito? Kung pwedeng ilagay doon. Pwede na rin, ano? At pwede na rin i-text, i-call. Maraming salamat, mahal ko mapatid at mga kaibigan, sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo pong pag-subscribe dyan mga kapatid at pag-cross-post din po naman. Salamat din po naman sa mga bumili, mga kapatid, ng ating special project ng ating USB. At kayo mga kapatid ay mag-message po sa akin sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Salamat din po naman sa ating pong mga star senders. Di ko man mabasa at mabanggitin yung pangalan, kilalaki ng Diyos. Yan po ay lubos nating pinasasalamatan. Ito po mga kapatid, ang ating Jesus is Coming Again Ministry. Sa muli po, ako'y nagpapasalamat. Ako inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Desnison Jr., nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Sa muli, God bless you. Advance. Happy New Year. Matatapos na ang 2020 at papasok na tayo mga kapatid, di magtatagal, 2021.
God bless you. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay merong mga katanungan o paglilinaw, mag-text agad o tumawag sa mga bilang 0906-358-1181 o dili ba kaya'y sa mga bilang 0921-200-8331 at inyong matatanggap ang mga karampatang kasagutan sa inyong mga katanungan ayon sa Biblia. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. He's coming.